Bakit ganun? Bakit ganito yung dahilan ng pagkamatay ng mga ninuno mo, Alfred? Kinuyog at sinunog ng taong bayan? Pinatay ng manunugis? Pinakain ng bawang? Ano ibig sabihin nito? Ba't lahat sila namatay sa paraan kung paano pinapatay ang isang... Aswang? Aswang? Aswang ba sila? Aswang ang mga ninuno mo? Kung aswang sila, kung galing ka sa lahing aswang, ibig sabihin, aswang ka rin? Si Lola Agape, si Abby, mga aswang kayo. Yung mga trabahador sa asokarera, mga aswang din ba sila? Hindi kaila sa ating lahat ang konsepto ng karma. Pero ilan lang ba sa atin ang merong sapat na pasensya para maghintay na karma ang kumilos para makamit natin ang hustisya na alam natin na para sa atin? Kung magpapakatotoo tayo, may mga pagkakataon na gusto nating tayo na mismo ang kumilos para makapaghiganti. Ganyan po ang tema ng ating kwento ngayon. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lang dito sa channel, please like, subscribe, and hit the notification bell para updated kayo sa bawat kwentong ilalabas. May bago tayong storya 3 hanggang 4 na beses sa isang linggo. At ngayon, para sa tampok nating kwento. Hayaan mo na. Nangyari na eh. Wala ka nang magagawa. Growing up, inis na inis ako pag naririnig ko yung mga ganong klaseng sagutan. Paanong hindi? Sa dami ng masamang nangyari sa amin ni Mama noon, nakakagalit talagang mapakinggan ang mga katagang yan. Imbis hayaan ang karma, gusto ko pong gumanti. Pangarap kong gumanti at minsan ko nang binalak na gawin yon para makaganti sa lalaking nasa likod ng trahedyang nangyari sa pamilya namin nung bata pa lang ako. Bumalik ako ng San Juan. Sa pagbabalik ko saan nadiskubre ko ang lihim ng makapangyarihang pamilyang yon at mula noon, kahit papaano'y natutunan ko ang importansya ng kataga na hahabulin at hahabulin ng karma ang mga taong kailangan niyang singilin. Ma? Ba't ikaw lang yung nandito? Akala ko may pinapunta ka para sa death anniversary ni Papa. Nasaan sila? Wala pa ba? Anong oras sila pupunta? Anong oras ba yung pamisa mo para kay Papa? Sa dami ng tanong ko kay Mama, maski isa ang hindi niya sinagot. Ginala ko ang tingin ko sa paligid. Ubus na ang pansit, biko, juice at inihaw na kung ano ang nasa mesa. Sinipot kami ng mga pinapunta namin para sa death anniversary. Hindi sila nahuli, kundi ako. Nang mapagtanto ko na ang pagiging late ko ang dahilan kung ba't parang hangin lang ako sa kanya, ay agad akong lumuhod sa harap ni Mama para humingi ng tawad. Ma, sorry. Sorry po. Na-traffic po kasi ako eh. May nahulog, tapos may nakaharang na bato sa daan papunta rito. Nag-clearing operation pa po bago kami makadaan. Ma, sorry. Alam kong late ako, pero nakauwi naman ako bago mag-alas 6 eh. Alas 4 lang, kaya akala ko hihintayin niyo ako bago magpamisa. Alam mo naman po na uuwi ako, diba? Kaya akala ko... Ipinagtabi na kita ng pagkain. Doon ko nilagay sa kwarto mo at alam mo naman na mga kapitbahay natin. Baka hindi ka na makatikim ng mga pinahanda mo kung hindi kita kinuha bago ko sila pinakain. O siya, magpapahinga na ako. Hayaan mo munang maubos yung kandila ha. Bago mo patayin, ipagtirik mo rin ang Papa mo at baka magtampo yun sa'yo. Pinapanood tayo ni Papa mula sa langit. Alam niyang grabe yung pinagdaanan ko makauwi lang ngayong araw, kaya hindi yun magtatampo. Pero sabi ko nga po, ipagtitirik ko pa rin siya ng kandila. Baka mamaya mali ako ng tansya. Magtampo nga siya at dalawin ako rito. Ikaw talaga, puro kakalokohan. Ang tanda-tanda mo na, kalokohan pa rin ang lumalabas sa bibig mo. Minsan lang naman, Ma. Pag nandito lang ako, pagkasama lang kita, saka puro kalokohan ang sinasabi't ginagawa ko. Pag nandito ako sa atin, sa tabi mo, pakiramdam ko bata pa rin ako. Bata na ako ulit. Pwede akong magpakabata at maging anak mo lang ulit. Iha, may problema ka ba? Po? Wala po.
Meron. Alam kong meron. Nararamdaman kong meron. Sige na, sabihin mo na sa akin kung ano yon. Ano yun? Oo na. Hindi na ako magtatampo na hindi ka umabot sa pamisa sa papa mo. Huwag ka nang malungkot, okay na. Galit po ako. Galit? 2 dekada nang patay si papa, ma. Pero galit pa rin ako. Hanggang ngayon, galit na galit pa rin ako sa lalaking yun. Akala ko ulimot ko na. Pero tuwing darating ang death anniversary niya, nare-realize kong hindi. Maski konti, maski isang putel, hindi nababawasan ang galit ko. Naging manhid lang ako. Nakaya ko lang mabuhay dala yung bigat na to pero nandito pa rin. Elisa, wag. Tama na. Kung ang papa mo nabubuhay. Kung si papa ang nabuhay, hindi siya mananahimik na lang. Hindi niya po gagawin yung ginawa natin. Na nagpakalayo-layo na lang na para bang tayo pa'y may atraso kaya tayong mas takot. Elisa, nung 8 pa lang ako, sabi niyo, time heals all wounds. Na walang sugat na hindi kayang pagalingin ng panahon. Ano to sugat na to, ma? Ba't sa hinabahaba ng panahon na lumipas nandito pa rin? Anak, paano kung mali kayo, ma? Paano kung hindi pala lahat ng sugat panahon ang nagpapagaling? Paano po kung may mga sugat na kailangan mong ibalik sa nagbigay sa'yo para gumaling? Pagod na ako't ikaw. Nadadala ka ng bugso ng damdamin mo. Bukas na tayo mag-usap. Pag mas malinaw na yung isip mo at hindi ka naalipin ng galit. Mga nasa 1 metro pa lang ang ginulong ng wheelchair ni Mama palayo sa altar kung nasaan ang picture ni Papa, ay bigla siyang tumigil. Pinihit niya ang wheelchair pabalik sa akin at may pagsusumamo niya akong pinakatitigan. Nawala na ako ng asawa at kakayahang makapaglakad gawa ng aksidente na ang sisi ay sa atin pa rin giniit. Elisa, wag mo naman hayaan na pati ikaw. Nakaisa-isang meron ako at ang pamilyang ito mawawala pa rin sa akin. Kung ano man ang iniisip mo, Elisa, wag na. Hayaan mo na ang langit at karma na maningil sa kanila. Ma, ilang taon na po nating hinihintay na singilin siya ng langit, ma, ng karma. Pero wala, hindi nangyari. Parang mas gumaganda pang buhay niya na Alfred Mas yumayaman, mas nakukuha niya pang lahat. Samantalang tayo. Ma, ayoko na. Hindi na ako maghihintay. Walang nangyayari kaya ako na. Ako nang maniningil sa utang ng pamilya nila na nakalimutan nilang bayaran. Anong ibig mo sabihin? Babalik ako ng San Juan, ma. Nasisiraan ka na ba? Hindi ako papayag. Hindi naman ako humihingi ng permiso, May. Pumayag ka man o hindi, itutuloy ko ang plano ko. Maniwala ka o hindi, hindi po ako nagpapadalos-dalos. Alam ko pong ginagawa ko. Alam kong pinapasok ko at sigurado akong papasukin ko to. Sabi ko, hindi nga po ako magpapapigil sa'yo. Kung ganun, ay di lumayas ka. Ayaw mong magpasakop sa akin? O sige, umalis ka. Umalis ka at wag na wag ka nang pabalik. Parang bumara sa lalamunan ko ang lahat ng mga pinagsasasabi ni Mama. Hindi ako makahinga. Kahit gusto kong umiyak, hindi ko rin magawa. Nangingilid ang luha akong tumingin sa kanya. Sabay sa paglamlam ng galit sa mata niya kasi akala niya'y sumusuko na ako at hindi ko nagagawin ang gusto kong gawin ay dahan-dahan kong nilakad ng paatras ang pinto. Pag umalis ka, hindi ka na makakabalik. Hindi na kita tatanggapin. Itatakwil kita, Elisa. Wala ka ng ina. Wala ka ng pamilya. Ano, aalis ka pa rin ba? Ipagpapalit mo ako sa plano mong paghigante? Ha? Sorry, ma. Sorry. Kailangan ko tong gawin Kailangan po talaga. Sana maintindihan niyo ako. Mahal na mahal ko kayo, ma. Nakakadurog ng puso ang pigil na hikbing narinig ko pagtalikod ko kay Mama. Kahit gusto ko siyang balikan, hindi ko ginawa. Natakot ako na pag nakita kong sunod-sunod na pagpatak ng luha sa mata niya ay hindi ko nakakayanin na suwayin siya. Pag sinunod ko ang gusto ni Mama, pag nagpatawad ako ng di bukal sa loob ko, ay lalo akong magiging miserable. Pagod na akong maging miserable. Gusto ko nang makalaya at ang pagganti
hanggang sa mawala na kay Alfred ang lahat ng meron siya. Ang tanging paraan na nakikita ko para matapos na ang pagdurusa ko. Kaya kahit na mali, pinili ko pa rin na gawin yon. Hindi lang basta mayaman, kundi mayaman na mayaman ang pamilya ni na Alfred. Nung bata ako'y usap-usapan na pag-aari daw ng pamilya nila ang buong San Juan. Hindi ko pa sigurado kung totoo ba yon, pero pagbalik ko ng San Juan, napagtanto kong hindi sila nagsisinungaling o nag-exaggerate. Bagaman wala silang pag-aaring pwesto sa politika, ay malinaw pa rin na sila ang nagpapaikot sa bayang ito. Hinahanap mo raw ako? Bakit? Sino ka ba? Ano bang may paglilingkod ko sa'yo? Ako po si Eliza Acosta, bagong yaya po ni Abby. Ako po yung napili nyo galing sa agency. Nagkausap na po tayo sa phone. Sa susunod na linggo pa sana ako magsisimula kasi kailangan kong bisitahin yung mama ko na may sakit po sa Jensen. Pero okay na po siya ngayon. Tapos sabi niya, kailangan nyo na daw po na mag-aalaga kay Abby sa lalong madaling panahon. Kaya nandito na po ako. Pasensya na ho kung bigla na lang po akong sumulpot ng walang paabiso. Nawala po kasi yung cellphone ko. Hindi ko po kabisado yung number nyo eh. Yung address nyo lang po ang alam ko. May problema ba sa mukha ko ha? Pansin kong kanina ka pa nakatingin sa akin na parang nagtataka ka eh. Hindi po. Wala po. Wala pong problema. Ano lang, Ano? sabi po sa akin ng agency, 75 years old na daw po kayo. Tama po ba yun? O typo lang? O mali po ako ng dinig? O mali ng alala? Tama ka ng dinig. 75 na nga ako. Pa 76 na sa susunod na buwan. At talaga po, ang bata-bata niyo po kasing tingnan eh. Parang nasa 40s lang kayo. Ay nako, ng bola pa nga. Hindi mo na ako kailangang bolahin ng ganyan at sayong-sayo ng trabahong ito. Ay, hindi po kita binabola, ala. Mukha po talaga kayong mga nasa 40s lang. Mga late 40s. Ano pong sekreto niyo? Sekreto? Ano ibig mong sabihin? Wala akong sekreto. Wala akong ganon-ganon. Bone broth. Agad akong napalingon sa likuran ko pagkarinig ng baritonong boses ng lalaking matagal ko nang gustong makadaupang palad. Gaya ni Lola Agape na mama niya. Kung anong itsura ni Alfred 20 years ago ay ganoon pa rin ang itsura niya hanggang ngayon. Hindi siya tumanda. Habang unti-unting napupuno ng wrinkles ang mukha ni Mama, yung sa kanya'y hindi man lang nadagdagan ng kahit na anong bakas ng pagtanda. Po? Hindi ba't tinatanong mo kung anong sikreto ni Mama sa pagiging mukhang bata niya kahit matanda na siya? Yun. Bone broth. Paggising sa umaga, umiinom kami ng mainit na bone broth. Family secret yung recipe syempre. But that's it. I guess yung collagen, o kaya kung ano bang nandun ang may gawa kung bakit ganito pa rin mas bata sa edad ng itsura namin. Maka-secret recipe ka naman ng pamilya. Mamaya isipin niyang si Elisa na may nilalagay tayong hindi dapat eh. Walang ganon. Basta murang buto ng bata pang baka na pinakuluan, tsaka may gulay at sapat na tulog at pahinga. Yun yung sikreto namin. Masubukan nga po. Ngayon pa lang gagayahin ko na po kayo para kahit mag-70 na rin ako, ganito pa rin pong itsura ko. Ma, sino nga pala siya? Parang ngayon ko lang siyang nakita eh. Bagong pasok ka mo? Saan magtatrabaho? Dito sa bahay o sa tubuhan? Dito sa bahay, pero hindi bilang katulong kundi bilang yaya ng unika iha mo. Oo nga pala, nasan ang batang yon? Nasan ang anak mo, Alfred? Baka po kasama ang mama niya. Ay, wag naman Santissima ko. Kawawa naman ang apo ko. Masyado pa yung bata para sumama sa mama niya. Po? Namatay sa panganganak ang mama ni Abby. Po? Pasensya na po, senyorito. Hindi ko po alam. Pasensya na po talaga. Patawarin niyo po ako. Huwag niyo po akong sisantihin, please. Bigyan niyo po ako ng isa pang chance. Mag-iingat po ako. Hindi na po ako basta-basta magsasabi na kung ano-ano, Doña Agape. Senyorito Alfred, kailangan ko po talagang trabahong to eh. Sa takot na baka masisanti ako gawa ng pagiging taklesa at di ko maingat na pagsasalita, taranta akong lumuhod sa harap ni Alfred. Sakto paghalik ng tuhod ko sa malamig na marmol na sahig, hinila niya akong patayo. Muntik akong mawala ng balanse. Mabuti na lang at nahawakan ni Alfred ang bewang ko. Nung malaman ko sa agency 2 weeks ago na sa pamilya ni na Alfred ako magtatrabaho ay pakiramdam ko
Nakakuha ko ng tsansa na dayain ng tadhana para mas mapadali ang paniningil ko sa kanila. Gusto kong maghiganti para sa ginawa niya kay Papa. Pero kahit anong pagpukpok ko sa sarili ko para makaisip ng matibay na plano kung paano ko yun gagawin, wala talagang sumasagi sa isip ko. Basta pumunta na lang ako rito. Kasi ang mahalaga sa ngayon ay malapit ako sa kanila. Hindi ko inasahan na si Alfred mismo ang magbibigay sa akin ng idea at plano. Pagtikhim ni Senyora Agape, dali-dali akong lumayo sa anak niya at paulit-ulit na humingi ng dispensa sa pagiging lampa ko. Eliza, tama? Yun ang pangalan mo? Opo. Ayos na. Kalimutan mo lang ang nangyari. Mamaya niyan, lumuhod ka na. Pasensya na po talaga. Oo na, sige na. Ma, ikaw nang bahala sa kanya. Ikaw na magpakilala sa kanya kay Abby. Baka tulog pa yon. Nagpuyat na naman siguro yun sa paglalaro kasi. Sige na, doon ka na sa Azucarera. O paano? Bye Eliza, nice meeting you. Mamaya na lang ulit. Pag pinahirapan ka ng alaga mo, sabihin mo sa akin ang makausap ko ha. Bye, senyorito. Ingat po kayo. Kung ano man yang sumisibol sa utak mo, itigil mo na yan, Eliza. Hindi ka nababagay sa anak ko. Magkaiba kayo. Magkaiba. Po? Ano pong ibig niyong sabihin, senyora? Nababasa kita. Nababasa kung tumatakbo sa isip mo. Kung gusto mo ng walang problema at simpleng buhay, huwag kang makikipagmabutihan sa anak ko. Trabaho ang pinunta mo rito, hindi ba? Yun ang intindihin mo. Yun ang asikasuhin mo. Hindi si Alfred. Wala naman po. Hindi naman po. Kung ano man pong iniisip niyo, wala po akong planong ganun. Yung kanina... Huwag ka nang magpaliwanag. Yung sinasabi ko ang gawin mo. Huwag ka nang tumulad sa ibang babaeng trabahador na tumapak dito. Gaya nila, magsisisi ka rin. Pagsisisihan mo kasi hindi ka para sa mundo namin. Walang mayordoma ang malaking bahay ni na Alfred, pero may mga katulong sila na stay out. Pagsapit ng gabi, umuuwi sila sa kanya-kanya nilang bahay. Ako lang ang stay in. Gawa ng hindi naman ako kasambahay, kundi yaya na ang tanging focus ay si Abby. Pagbaba ko ng bag sa kwartong gagamitin ko, giniya na ako ni Senyora paakyat sa kwarto ni Abby. Pagpasok, bumungad sa akin ng 8 taong gulang na batang babae. May yakap-yakap siyang teddy bear. At ang cute-cute niyang tingnan sa suot niyang pajama na may bordang iba't ibang klase ng bulaklak. Hindi ba dapat kaninang alas 7 ka pagising, Abby? Nagpuyat ka na naman, kakalaro ng manika kagabi, ano? Huh? Hindi po Hindi ka naglaro kagabi? Bakit nakaupo yung manika mo rito kung hindi? Opo na, naglaro na po ako kagabi. Pero naglaro lang po ako. Hindi dahil gusto kong magpuyat, kundi dahil hindi po ako makatulog Nagpaantok lang po ako. Sa pamamagitan ng paglalaro? Wala namang ganun Lalo ka lang magigising pag naglaro ka ng naglaro. Hindi po natulog din po ako agad. Medyo na-bored din po ako Ay, may bisita po pala tayo. Sino siya Sino pa nga ba? Di yung bago mong yaya? Bata ka, pwede ba? Huwag mo nang pahirapan ng pahirapan ito, ha? Pag ito nag-resign na naman, ikaw nang pagbabantayin ko sa sarili mo. Mas gusto ko nga po yun Kaya ko nga sila pinapahirapan para mag-resign sila para wala na akong yaya. Kasi ayoko na ng yaya. Ang laki-laki ko na may yaya pa rin ako. Kaya mo ng sarili mo? Opo, big girl na ako Kayo lang naman ni Papa yung ayaw maniwala na big girl na ako. Naligo ka na ba? Hindi pa po. Wala pang mainit na tubig sa CR Toothbrush. Nag-toothbrush ka na? Yung higaan mo. Gising ka na, hindi ba? Tipunin mo na, tapos yung damit mo. Opo na, sige na po. Hindi pa pala ako big girl. Marami pa pala akong kailangang aralin bago ako maging super duper ready na big girl. Imbis po na magpaalaga sa bago kong yaya, magpapaturo na lang ako sa kanya ng mga ganitong buwan. 4 na buwan. 4 na buwan? 4 months? 5 na daliri ang nasa kamay mo. Dahang-dahang tinupi ni Abby ang hindi liit niya para maging 4 na daliring pinapakita niya sa amin.
Nang matanto kong hindi pa gamay ni Abby ang pagbibilang, kahit na 8 taong gulang na siya ay napatingin na lang ako kay Lola Agape. Nag-iwas siya ng tingin pero agad niya rin sinalubong ang mata ko. Huwag akong tingnan mo ng ganyan. Hindi ko kasalanan yan. Yung papa niya ang kausapin mo. Si Alfred ang may ayaw na pag-aralin ng batang yan. Hindi kasi yan pwedeng ihalubilo sa ibang bata. Hindi siya pwedeng ihalubilo sa ibang bata? Bakit po? May sakit po ba si Abby? Hindi ba sinabi sa iyo ng agency na ang gusto namin yung yaya na hindi matanong? Yung sumusunod na lang sa patakaran nito ng bahay? Nasabi naman po. Ayun naman pala di yun ang gawin mo, no? Itigil mo ng pagtatanong-tanong at asikasuhin mo na yung alaga mo. Opo, pasensya na po, senyora. Pagtapos ng maligo si Eliza, ibaba mo na yan sa kusina. Kailangan niyang inumin yung sabaw. Nagkakalinawan naman tayo, di ba? Ayoko na pibabihin mo ko, kaya dapat... Ituturo ko sa'yo lahat ng kailangan mong malaman para maging big girl ka. Pag alam mo na, aalis na ako. Ngayong hindi mo pa alam, hayaan mo na muna akong gawin ang trabaho ko. Okay? Amoy kang laway. Kailangan mo nang maligo. Diyan ka na muna magpapakulo ako ng tubig tapos babalikan kita. Elisa? Ha? Bakit? May iuutos ka ba? May papasuyo? Ano yun? Isasabay ko na. Kung ano man ang plano mo, nakita kong magagawa mo yun. Makukuha mo to. Lahat ng meron kami, mapapasayo. Pero may kapalit. May mawawala rin sayo. Malakas at takot na takot akong napasigaw. Nang pagharap ko kay Abby ay bumungad sa akin ang mga mata niyang puro puti. Habang tirik pa rin ang mata niya ay paulit-ulit niyang sinabi sa akin na umalis na raw ako ng San Juan at wag nang babalik. Sabay sa paghawak niya sa braso ko't pagsigaw na may mamamatay ay ang pagkawala ng malay ko. Si Papa, mapigit lang yung mga mata ni Papa. Ano po nangyayari? Bakit ayaw magising ni Papa, Ma? Gising! Gumising ka na po, please, Papa! Eliza! Nananaginip ka. Binabangungot ka, Eliza. Si Papa, batay na si Papa. Ano? Napanaginipan mong patay na ang papa mo? Masamang panaginip? Gusto mo bang tawagan natin sila para makumpirma mo na nananaginip ka lang? Na hindi totoong patay ang papa mo? Hindi yun bastang panaginip lang. Totoo po yun. Wala na po si Papa. Patay na siya. 8 years old lang po ako nung namatay si Papa. Birthday ko nung araw na yun. Pauwi na kami galing sa pagpipiknik nung may bumangga sa aming sasakyan. Dead on the spot po si Papa. Si Mama ko, nalumpo siya gawa ng aksidente. Ako lang po yung walang galos. Yung buo. Yung buhay. Yung nakabangga sa inyo, anong nangyari? Napanagot ba sila o nakasuhan man lang? Hindi po Nabaliktad pa nga kami. Ang sabi si Papa daw yung may kasalanan. Si Papa daw yung bumangga sa sasakyan nila hindi naman. Alam kong hindi kasi si Mama lang yung tulog noon. Gising na gising pa ako. Gusto mo ba silang habulin? Teka, 8 years old ka kamo nung nangyari to. Ibig sabihin noong 1990 pa, tama? Opo, senyorito. 2 dekada na ang nakakaraan. Hindi ko sigurado kung may tsansa pa ba na mahahabol natin ang may gawa nito sa pamilya mo. Pero kakausapin ko ang abogado ko. Ikukonsulta ko ito. Pag pwede pang mapanagot ang gumawa nito sa pamilya mo, hahabulin natin siya. Pananagutin natin siya. Nakaawang ang labit nagbabatsa ang luha sa mga mata kong tumingin sa kanya. Nang mapagtanto kong hindi niya maalala na siya mismo ang gumawa nun sa amin, lalo akong napuno ng galit. Sinira ng aksidenteng yon ang masaya kong pamilya. Araw-araw, bigat na bigat ako sa buhay gawa ng nangyari. Pero siya na may kasalanan at may utang sa amin hindi na kami maalala. Nang mapansin niya ang nakakuyom kong kamao, bigla na lang niya yung hinawakan. Imbis na manlambot, lalo akong kumulo, gawa ng halo-halo kong emosyon. Ako lang bahala. Tutulungan kita. Salamat, senyorito. Buong buhay ko, wala po akong ibang dinasal. Kundi sana magising ako na isang araw, pinagbabayaran na nung lalaking yun yung ginawa niya. Akala ko, hindi na ako didinggin ng Diyos pero mali ako. Kahit huli,
Kahit ang tagal-tagal, tumutupad pa rin pala siya ng dasal. Yun nga lang, kailangan na akong kumilos. Ganun talaga siya. Pag hindi mo kinilos ang dinarasal mo, walang nangyayari. Hindi pwedeng puro dasal lang. Sabi nga nila, di ba? Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Pero paano pag hindi maganda yung gawa na gusto kong gawin? Maawa pa rin kaya ang Diyos? O di kaya magpapatawad? Siguro, hindi ba't yun ang parating sinasabi ng mga relihiyoso ng simbahan na mapagpatawad ang Diyos? Ngumiti na lang ako kay Senyorito Alfred. Gusto ko siyang sampalin ng paulit-ulit. Napaka-ipokrito niya. Hindi ako makapaniwala na harap-harapan kong nasasaksihan ang pagiging ipokrito niya. Nang mapansin ko na parang inaaral niya na ang tingin ko, ay agad ako nag-iwas ng tingin. Pero bago ko yun magawa, nahawakan niya na ang braso ko. May gusto kong itanong sa akin? Kitang-kita ko sa mata mo, Eliza. Kahit hindi ako gifted gaya ni Abby, nababasa kita. Gifted si Abby? Si Abby? Oo nga, yung nangyari kanina. May sinabi siya sa akin tungkol sa... Sabi Na niya... nagiging sa'yo ang lahat ng meron kami. Lahat-lahat ng to. Hindi ko alam kung ba't niya nasabi ang bagay na yun eh. Wala naman akong plano na kamkamin yung yaman niyo. Paano ko yun magagawa? Ako meron. Alam ko kung paano mapupunta sa'yo ang lahat-lahat ng to. Po? Pag naging asawa kita. Lahat ng meron ako, ang pamilyang to, makukuha mo rin pag naging may bahay kita. Po? Umaamin ako na gusto kita. Tas puro po lang yung sinasabi mo. Parang pinagmumukha mo sa akin na masyado akong matanda para sa'yo ah. Po? Pasensya na, senyorito. Hindi lang ako makapaniwala sa naririnig ko eh. Na parang gusto niyo ako. Paano napaka-ordinaryo ko? Tsaka kakakilala mo pa lang po sa akin. Marami ka pang hindi alam tungkol sa akin. Pareho nating hindi pa kilala ang isa't isa pero hindi naman yun ang problema. Dito ko naman natitira, hindi ba? Marami tayong oras para kilalanin ang isa't isa. Pero senyorito, binalaan po ako ng mama niyo. Ayaw sa akin ni senyora. Pag nalaman niya to, baka palayasin niya ako. Huwag kang matakot. Sa pamilyang to ako ang batas. Isa pa, wala nang magagawa si mama. Yun ang nakatadhana eh. Yun ang nakatadhana? Nakatadhana ang alin? Na maging asawa kita. Giliw na giliw akong tinawanan ni Alfred matapos kong iiwas ang sarili ko sa kanya. Imbis na pakalmahin ako o pigilang umiwas, tumayo siya at umilang hakbang palayo sa kama. Sa ngayon wala ka pang nararamdaman sa akin. Parang imposible ang sinasabi ko pero wala pang sinasabi si Abby na hindi nagkakatotoo. May kakayahan si Abby na makita yung mangyayari pa lang, yung hinaharap? Hindi parate pero paminsan-minsan nakikita niya ang hinaharap. Nakita niya na ang future mo sa pamilyang to. Sinabi niya yun, di ba? Nakita mo siya sa akto na nakikita niya ang hinaharap. Hindi ba't yun nga ang dahilan kung bakit ka nawalan ng malay? Kasi natakot ka. Oo, pero may isa pa siyang sinabi. Sabi niya, mapapasa akin ang yaman na to. Pero may kapalit. May mawawala sa akin. May mamamatay. Sino yung mamamatay at ano yung mawawala? Yan ang hindi ko alam. Hindi ka ba natatakot? Hindi ka ba nababahala? Hindi. Bakit? Para saan? Kahit naman subukan kong pigilan ang mangyayari. Pag nakatadhana yung mangyari, wala akong magagawa. Mangyayari't mangyayari ang mangyayari. Parang nakakahanap ang tadhana ng paraan para mangyari ang nakatadhana. Hindi mo pa naiintindihan ngayon, pero pag mas matanda ka na, hahayaan mo na lang ang bagay-bagay. Que sera-sera. Que sera-sera? Italian phrase na ang ibig sabihin ay whatever will be, will be. Mangyayari ang mangyayari. Pwedeng madelay pero hindi maiiwasan. Magiging asawa mo ko? Oo. Pero baka hindi pa sa ngayon. Pwedeng sa loob pa lang yan ng ilang taon. Ayoko na maghintay ng ganun katagal. Kung mangyayari yun sa hinaharap, gusto ko na mangyari na yun ora mismo. Sigurado ka? Pag-isipan mo muna, Eliza. Gusto ko ng magandang buhay. Bata pa lang ako, halos magkanda kuba-kuba na ako sa pagtatrabaho. Kasi gusto ko ng magandang buhay eh. Ngayong alam ko na kaya kong makuhang magandang buhay na pinapangarap ko sa pamamagitan ng pagpapakasal sa'yo, ba't ko pa patatagalin, diba? Pero hindi mo ko mahal. Hindi mo pa ako mahal.
Hindi ba't importante sa inyong kabataan na mahal niyo ang pakakasalan ninyo? Sa kanila, oo, pero sa akin hindi. Hindi importante ang pagmamahal. Security, magandang buhay, yun ang importante. Yun ang mahalaga. Eliza, makinig ka. Magiging mag-asawa tayo pero may tamang panahon para ron. Bukod sa hindi nating pwedeng kalabanin ang tadhana, hindi rin natin yun pwedeng pangunahan. Ang kailangan nating gawin sa ngayon ay kilalanin ang isa't isa. Naiintindihan mo ba ako? Kahit tumanguna ako sa kanya sa kaloob-looban ko'y, hindi pa rin ako payag. Kung kailangan kong gumamit ng ibang tao para mapabilis ang lahat, gagawin ko. At yun nga ang ginawa ko. Sinadya kong lapitan ng ibang trabahador sa azukarera. Kinaibigan ko sila. Pinalabas ko na nagkakamabutihan na kami ni Russell sa pagbabakasakali na pag sumabog si Alfred sa inggit at selos ay babakuran niya ako at yayayain ng kasal. Salamat ulit sa pagsama mo sa akin sa peryahan ha. Sobra akong nag-enjoy. Tsaka tong teddy bear, sure ka ba na para sa akin talaga to? Wala talaga magagalit na akong binigyan mo nito? Imbis na pumasok sa loob ng mansyon gaya ng sabi ni Russell, tumingkayad ako para yakapin siya. Bago niya maibalot ang braso sa bewang ko o likod ko, ay narinig ko na ang pagtikim ng pamilyar na baritonong boses. Sir Alfred, nandyan po pala kayo. Pasensya na po sa nakita nyo. Si Russell nga po pala, kaibigan ko. Galing po kaming peryahan eh. Hinatid niya lang po ako pero pauwi na rin siya. Pumasok ka na't magpahinga sa kwarto mo, Eliza. Gabi na. Hindi ba't maaga kang gigising bukas kasi nangako ka kay Abby na tuturuan mo siyang gumawa ng hotcake para sa almusal? Sige na, pasok na. Hinatid mo si Eliza kaya nandito ka. Hindi ba Russell? Russell ba ka mo? Yun ang pangalan mo. Nandito na siya, sige na. Safe na siya rito, makakaalis ka na. Imbis dumiretso sa maid's quarter na ako lang ang laman, naiwan akong nakatayo sa harap ni Alfred. Ilang segundo rin siyang nakipagtitigan bago malalim na bumuntong hininga. I'm sorry. Sorry? Sorry para saan? Sa inakto ko, hindi ko rin alam kung bakit ginanon ko si Russell. Hindi ko lang nakontrol ang inis ko. Hindi na mauulit. Huli na to. Hindi na ulit ako magpapadala sa bugso ng damdamin ko. Pero pwede ba itigil mo na rin to? Itigil ko na rin to? Itigil ko ng alin, senyorito? Itong ginagawa mo, yung pananadya mo, Eliza. 2 dekada rin ang agwat ng edad ko sa edad mo. Tingin mo ba hindi kita basa? Na hindi ko alam ang ginagawa mo? Bakit, senyorito? Ano ba sa tingin mong ginagawa ko? Pinagsiselos mo ako. Gusto mo ako magselos. Gusto mo naman At nagsiselos ka nga? Sakaling yun nga ang ginagawa ko? Sakali? Eliza, hindi sakali. Yun talaga ang ginagawa mo. Ba't nagagalit ka? Hindi ba sabi mo, matagal pa naman yon? Bago maging tayo? Bago mo ako maging asawa? Habang hindi pa tayo, habang ayaw mo pa akong gawing misis mo, karapatan kong mag-explore muna. Hindi ka na mag-i-explore. Ayoko. Hindi ako payag. Hindi mo ako pwedeng pagbawalan. Wala kang karapatan kasi amo lang kita. Hindi na ngayon. Bago ko matanong kung anong ibig niyang sabihin, dumukot siya ng singsing. Ang laki-laki ng diamante nun. Yun na yata ang pinakamalaking diamanteng nakita ko. Gusto ko na gustuhin na ni Alfred na magkaroon kami ng relasyon. Hindi yung rumekta siya ng propose. Kaya talagang gulat na gulat ako nung pinakita niya sa akin yung singsing. Ano naman yan? Para saan yan? Huwag kang painosente. Alam kong alam mo kung ano to at kung para saan to. Para pigilan akong mag-explore. At para maging asawa ko. Ano, Eliza? Huwag mong sabihin na gusto mo pa akong lumuhod sa harap mo. Oo, hindi ba't ganun yung tamang pagpropose? Niluluhod ng lalaki yung isa niyang tuhod tsaka tinatanong yung babae kung payag ba siyang pakasalan yung lalaki. Alam mo namang 58 na ako, di ba? Mahina na ang tuhod ko. Mukha kang trentahin. Nakita rin kitang magbuhat ng tubo sa azukarera. May katandaan ka na pero mas malakas ka pa kesa sa kalabaw. Alam kong kaya mong lumuhod. Gusto kong lumuhod ka, saka mo kong alokin ng kasal. At pag hindi ko yun ginawa, paano pag hindi ko binigay ang gusto mo? Eh di hindi mo rin makukuha ang gusto mo. Tama ako, di ba? Gusto mo ako? Mas gusto mo na ako.
Talaga namang gusto mo na ako simula nung dumating ako dito pero mas na ngayon. Parang ikamamatay mo pag hindi mo ako nakuha. Pinahirapan mo kung mapaamin ka na dumating tayo sa ganitong punto kaya pahihirapan din kita ng konti. Okay? Ano Alfred? Luhod. Gusto kong marinig na nagmamakaawa kang maging sayo ko bago mo ako makuha. Gusto kong mangako ka na sa relasyon natin ako ang masusunod. Na lahat ng gusto ko ibibigay mo at bilang patunay, gagawin mong hinihiling ko. Luluhod ka. Pagkatapos niyang lumuhod at magsumamo na tanggapin ko siya bilang kabiyak, pakiramdam ko'y nagtagumpay na ako kahit papaano. Pero hindi sa pagiging misis niya natatapos ang lahat. Matatapos lang to pag akin na ang buong asukarera at naipakulong ko na siya. Kinabukasan sakto pagkatapos kong maihain ang mga hotcake na ilang oras din naming tinrabaho ni Abby, dumating na sila ni Senyora Agape sa hapagkainan. Good morning, Lola. Good morning, Papa. Good morning, Abby. Ito na ba yung hotcake na sinasabi mong gusto mong agahan nating lahat? Opo. Hindi ba't dilaw dapat ang kulay ng hotcake? Bakit ito itim o kaya brown? Mocha variant ng street style na pancake yan, Papa. Mukhang hindi lang siya masarap kasi super toasted pero masarap yan. Hulaan ko. Ikaw ang may luto nitong itim at brown ano? Tapos yung tamang-tama ang mga kulay si Eliza. OMG, Papa! Ba't racist ka sa hotcakes? Porque itim at brown ayaw mo? Eh di ba nga po, mas dapat na yan ang gusto mo kasi yan yung kakulay natin eh. Yan yung Pilipinong hotcake. Tas yung gawa ni Ate Elisa, yun yung banyagang hotcake kasi hindi yun brown. Ano? Pero sige, itong Pilipinong hotcake mo na ang kakainin ko. Eliza, lagyan mo nga ako. 2. Palagyan na rin ng mantikilya. Damihan mo ha, tsaka asukal. Ako na ma. Sige na Eli, maupo ko na ulit. Ako nang bahala kay mama. Ba't ikaw ang gagawa nito para sa akin? Hindi naman ikaw yung katulong. Si Eliza yon. Kung meron ditong dapat na nagsisilbi sa akin, si Eliza yon, hindi ikaw. Siya kasi yung yaya, hindi ba? Eliza? Ma, please. Ang ganda-ganda ng araw. Ako na Alfred. May pag-aalangan niya akong tiningnan. Ngumiti ako sa kanya at pasimpleng tumango. Sakto pagtayo ko'y sinadya kong ilaglag ang singsing na kay Alfred ko rin na diskubre na family heirloom nila. Kaya alam kong agad yung makikilala ni Senyora Agape. Pagkakita niya sa singsing, dali-dali niya yung pinulot, sabay sampal sa akin. Magnanakaw ka! Paano itong napunta sa'yo, ha? Paano mo ito nakuha? Paano mo nabuksan yung jewelry box kung nasan ito? Senyora, hindi po. Wala po. Hindi ko po yun ninakaw. Hindi? Magsisinungaling ka pa? Huling-huli ka na. Kung hindi mo ito ninakaw, paano naman ito mapupunta sa'yo, ha? Pulis! Alfred, tumawag ka ng pulis. Ipakukulong ko magnanakaw na ito. Gusto ko na mabulok siya sa kulungan para magtanda. Halika rito, halika! Sabing saglit eh. Saglit lang. Nagsasabi si Eliza ng totoo. Hindi niya yan ninakaw. Hindi? Kung hindi niya ito ninakaw, paano ito mapupunta sa kanya, ha? Ma, alam kong alam mo na kung paano. Nag-propose ako sa kanya. Galit na bumaling sa akin si Senyora Agape. Sasampalin niya sana ulit ako nang salubungin ni Alfred ang kamay niya at marahas itong winaksi. Huwag mong sasaktan si Ellie, ma. Huwag mong sasaktan ang asawa ko. Asawa mo? Huwag kong saktan ng asawa mo. Alfred, hindi. Ayoko. Hindi ako papayag. Hindi mo pwedeng pakasalan ng taong yan. Nangako ka, hindi ba? Na hindi mo na uulitin ang pagkakamali mo sa nanay ni Abby? Ano na naman ito? Mahal ko siya, ma. Mahal? Alfred, 1 buwan! 1 buwan pa lang siya sa atin. 1 buwan mo pa lang siya nakakasama tapos sasabihin mo sa akin na mahal mo siya? Hindi! Hindi yan pagmamahal! Nakita ni Abby na mangyayari to, na magiging asawa ko si Eliza, ma. Alam mong lahat ng nakikita niya sa pangitain niya ay nagkakatotoo, hindi ba? Alam mo ba kung ano pang isang nakita ni Abby? Sabay sa pagiging parte ni Eliza ng pamilyang to. Hindi na pinarinig sa amin ni Alfred ang karugtong ng sinasabi niya. Binulong niya yon kay Senyora Agape at takot na takot siyang tumingin sa akin.
Nanghihinang napaatras si Senyora at ilang saglit na nagpabalik-balik ng tingin sa akin at kay Alfred bago siya lumakad papunta kay Abby. Kung gusto mong ipasok sa pamilya natin ang babae niyang pahala ka. Gawin mo ang gusto mong gawin pero aalis ako. Eh di umalis ka, ma. Hindi kita pipigilan. Pero hindi mo dadalhin si Abby. Hindi rin ako papayag na makita mo siya. Hindi mo to pwedeng gawin sa akin. Hindi mo to pwedeng gawin sa amin. Pamilya kami. Nung namatay ang nanay ng batang yan, ako ang kumalinga sa kanya. May bago na siyang nanay ngayon, ma. May kakalinga na kay Abby. At kung ayaw mong tanggapin si Ellie, makakaalis ka. Pwede kang umalis. Walang imik na tumingin sa akin si Senyora Agape. Hinintay niya akong pumagitna at umawat sa galit ni Alfred. Nung hindi ko yun ginawa, ay naiiling niya akong inismiran. Sa kanya pinako ang tingin sa uniko iho na kanina pa siya tinatansya. Pag hindi siya pumayag, huwag ka rin makahingi-hingi sa akin ng tulong, Alfred. Hindi ako aalis. Hindi dahil hindi ko kaya na ako lang mag-isa, kundi dahil ayokong iwan ang apo ko. Abby, tayo na sa kwarto mo. Doon na lang muna tayo mag-umagahan. New rule, ma. Hindi mo pwedeng lapitan o kausapin ang anak namin ni Ellie nang walang pahintulot ko. O pahintulot niya't para masigurong masusunod ang bagong patakarangkong to. Hindi ka rin pwedeng lumabas ng kwarto mo na hindi ko alam o hindi alam ni Ellie. Ano? Bano, samahan niyo na si Mama sa kwarto niya. Ilak niyo ng mabuti ang pinto. Ano, Elisa? Manonood ka na lang? Hahayaan mo lang na mangyari ito? Hindi mo man lang ba siya pipigilan? Si Alfred ang padre de pamilya, senyora. Esther, Mama. Ano naman pong laban ko sa gustong mangyari ni Alfred bagong salta lang ako. Hindi pa nga ako opisyal na miyembro ng pamilya. Paghanda ka ng tanggapin si Eliza bilang mapapangasawa ko at bagong kapamilya, yun ang totoong handa. Babalik tayo sa dati. Makakalabas ka na ulit. Pwede mo na ulit puntahan at kausapin ang apo mo na parang walang nangyari. Isang araw, magigising ka na inaabandona ka na rin ng lalaking ito, Elisa. Kung ako na ina niya ay kaya niyang gawan ng ganito, mas lalo ka na magiging asawa lang na mas madaling palitan. Hindi po ako matutulad sa'yo, Ma. Kasi ako, hindi ako gagawa ng bagay na ayaw ni Alfred. Susundin kong lahat ng sinasabi ng asawa ko kasi alam ko na sa bahay na to, sa bayang to, si Alfred ang batas. Gumaganti ka ba, ha? Ito ba yung paraan mo ng pagganti sa akin? Kasi sinabihan kitang hindi ka nababagay sa tulad ni Alfred. Akala mo ba sinabi ko yun kasi ayaw kita kay Alfred? Na para sa pansarili kong interes o ng pamilyang ito, yung sinabi ko? Elisa, hindi. Para sa'yo yun. Babala yun. Pero sumigi ka pa rin. Hindi ka nakinig. At ngayon, nasa impyerno ka na rin. Kahit tawagin mo pa ang lahat ng santong kilala mo, hindi ka na makakatakas. Good luck sa'yo, anak. Ipasok niyo na sabi si Mama sa kwarto eh. Painumin niyo na rin siya ng gamot. Kung ano-ano na namang sinasabi niya. Akala ko'y payapa na kaming makakakain ng agahan pero nagdadabog kaming iniwan ni Abby sa hapag. Bago ko pa siya masundan, pinigilan na ako ni Alfred. Ayaw niyang babyhin ko si Abby at baka raw lalo yung maging spoiled at sutil. Nag-hunger strike si Abby nung araw na yon, pati na rin nung sumunod na araw at nung sumunod pa. Pagtungtong nung ika-4 na araw na tanging tubig lang ang nilalaman niya sa sikmura, nakiusap na ako kay Alfred na kausapin ang anak niya, pero nakipagmatigasan siya. Ayaw niyang tumatak sa isip ni Abby na kaya niyang makuha ang kahit na ano kasi ibibigay rin namin ang gusto niya pagkatapos niyang magprotesta. Bitbit ang tray na may lugaw, itlog at tokwat baboy, binuksan ko ang pinto ng kwarto ni Abby na ilang araw niya ring nilock. Ayoko niyan! Ayokong kumain! Ayoko niyan! Umalis ka na! Lumabas ka na! Abby, hindi pwede. Konti na lang, 5 araw ka nang walang kain. Hindi ka ba nanghihina sa ginagawa mo, ha? Gusto mo bang... Teka, may sinabi ka sa akin nun. May mamamatay pagkatapos namin ikasal ng mama mo. Sa Sabado na ang kasal namin, yung mamamatay... Hindi ako yon. Para akong nabunutan ng tinik sa dibdib gawa ng narinig. Paglapag ng tray sa bedside table ay pinakatitigan ko ang bata.
Nang maramdaman niya ang init ng tinging pinupukol ko, ay dali-dali siyang tumingin sa akin sa kamalalim na bumuntong hininga. Para siyang merong gustong sabihin pero hindi niya yun masabi. Sobra siyang nagdadalawang isip. Sa pagbabakasakali na sasabihin niya sa akin kung ano yon, nanatili ako sa tabi niya. Nang mapansin kong 1 oras nang lumipas, tumayo na ako sa kama at lalabas na sana ng kwarto nung bigla niyang hinawakan ang braso ko. Hindi ka na ba galit sa akin? Kakausapin mo na ako? Kakain ka na? Yung dress na isusuot mo para sa kasal namin ng papa mo, gusto mo nang isukat? Gusto mo bang tulungan kita? Yung headband na partner nun, kulay pink. Paborito mo ang kulay na yun, diba? Ate, naalala mo ba yung sinabi ko sa'yo nung nakaraan? Na mahal mo na ako, na gusto mong parati tayong magkasama kasi mabait ako sa'yo. Opo, yun nga po. Oh, yun naman pala eh. Gusto mo naman pala na parati tayong magkasama. Bakit ayaw mo na pakasalan ako ng papa mo? Ba't nag-hunger strike ka? Ba't ka nagpoprotesta? Kasi magiging katulad ka namin, ate. Pagkatapos ng kasal mo kay papa, gagawin ka niyang kagaya namin. Ano? Anong kagaya niyo? Ate, talaga bang naniniwala ka na yung family recipe na bone broth ang dahilan kung bakit parang ang bata-bata pa rin tingnan ni Lola at Papa para sa edad nila? Hindi, di ba? Alam kong hindi ka naniniwala, pero hindi mo yun kinu-question kasi ayaw mong mapaalis ka. Ayaw mong mapaalis kasi may plano ka. Gusto mong gumanti kay Papa. Gusto mong masira ang papa ko, ang pamilya namin. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Alam ni Papa na minsan, kaya kong makita ang hinaharap, pero hindi niya pa alam na pati nakaraan ng tao kaya kong makita. Nakita kong nakaraan mo, ate. Si Papa ang nakapatay sa papa mo, 'di ba? At nandito ka para... Hindi ko alam kung anong sinasabi mo, Abby. Kasinungalingan yan lahat. Nagkausap ba kayo ng Lola Agape mo, ha? Sinabihan ka ba niya na sabihin ang mga kasinungalingan na to para hindi matuloy yung kasal namin ng papa mo? Tanggapin mo na. Tanggapin nyo na. Sa ayaw o gusto nyong maglola, magiging pamilya nyo ko. Abby, wala akong planong maging masamang madrasta sa'yo. Huwag mo kong pinitin. Huwag mong hayaan na umabot sa puntong gustuhin kong makulong ka na lang din na parang hayop sa kwartong to gaya ng Lola Agape mo. Eliza, Alfred, kanina ka pa ba nandyan? hindi naman. Kararating ko lang. Magpapahinga na sana ako sa kwarto. Akala ko nga nandun ka tapos narinig ko yung boses mo. Ikaw ba yung sumisigaw? Bakit? Anong nangyari? May ginawa ba si Abby? Hindi, wala. Wala naman. Ano lang, medyo napadid lang yung pasensya ko. Ayaw niya pa rin kasing kumain eh. Ganon? Hayaan mo siya. Kakain din yan pag bumamatay na siya sa gutom. Ano? Tara na. May sasabihin ako sa'yo. Isang beses pa akong nag-aalalang napatingin kay Abby bago ako nagpatianod sa paghila sa akin ni Alfred. Pagpasok sa kwarto kahit ramdam at alam ko na ayaw niyang pag-usapan namin si Abby, hindi ko mapigilan na magsimula ng pag-uusap na si Abby ang topic. Malakas ang batang yon. Hindi siya pangkaraniwan. Hindi pangkaraniwan ang lahi namin. Hindi simpleng gutom ang papatay ron. At alam niya yon. At kung mamamatay man siya, bakit ganyan ka makatingin? Ba't ganyan mo pagsalitaan yung anak mo? Parang hindi mo na siya mahal. Parang para sa'yo, gamit lang siya na napapakinabangan mo na pwedeng-pwede mong palitan. Hindi sa ganun. Nag-aalala ako kay Abby. Anak ko siya eh. Pero kilala ko ang batang yun. Pag nakita niyang pabigay na ako sa gusto niya, mas lalo yung magmamatigas. Kaya kailangan siyang tiisin. Eliza, ilang araw na lang ikakasal na tayo. Naayos ko na ang lahat. Kaya pwedeng huwag tayong mag-away. Ang pangit naman kung ilang araw bago ang kasal may tampuhan tayo. Di ba? Sorry na kung hindi mo magustuhan ang asta ko pero ito, siguradong mapapawala ng mga dokumentong tong inis at init ng ulo mo. Bakit? Ano bang meron sa mga dokumentong yan? Patunay o declaration ba yan na pagkasal na tayo, akin ang kalahati ng asokarera? Hindi. Hindi. Kung hindi pala tungkol sa pera yan o ari-arian, ano yung pinagmamalaki mo? Tignan mo muna kasi. Sige na, tignan mo muna. Sigurado ako matutuwa kapag nakita mo yan.
Proof of payment ng utang ko. Ng mga utang ko? Simula ngayon, hindi mo na kailangang matakot o lumipat kung saan-saan. Hindi ka nakakahabulin ng mga pinagkakautangan mo. Binayaran mo lahat? Kasama interes? Iaabot na ng 300,000 yung utang ko kasama yung interes eh. Yung interes talaga yung pinakamalaki doon, hindi yung principal amount. Binayaran mo lahat? O nakipag-negotiate ka, principal amount tas kalahati lang ng interes? Humalakhak si Alfred. Pagturo niya sa total ng binayaran, saka ko lang napagtanto na buo niyang binayaran, pati yung interes. O ba't ganyan ang itsura mo? Namumutla ka't parang di ka makahinga. Gusto ko ng magandang buhay. At ibibigay ko yun sa'yo. Pero hindi lang yun ang dahilan kung ba't gusto kitang pakasalan. Dahil man sa pera ko o hindi, wala na akong pakialam kung anong rason mo para pakasalan ako. Ang importante sa akin ka na. Pag sa pocketbook nakakakilig pakinggan, yung akin ka na, lalo na pag yung gwapong leading man ang nagsabi. Pero in real life, medyo nakakatakot pala. Pakiramdam ko gagawin mong lahat, wag lang ako malayo sa'yo. Hindi mo lang yan pakiramdam, Eliza. Talagang gagawin kong lahat, wag ka lang malayo sa akin. Ikaw rin naman, di ba? Ha? Anong ako rin naman? Gagawin mo rin ang lahat, wag lang ako malayo sa'yo. Handa kang gawin ang lahat, maging kapamilya ka lang namin ni Abby. Oo naman. Good. Mabuti naman. Ba't bigla mong natanong? Sa kasal natin sa Sabado, malalaman mo. Ha? Ano? Ba't sa Sabado pa? Ba't hindi mo nalang sabihin ngayon kung bakit? Ayokong matapos ang gabi nang hindi ko nalalaman kung anong ibig niyang sabihin. Pero biglang nag-ring ang cellphone niya at kinailangan niya yung sagutin agad. Plano kong hintaying matapos ang call, pero umalis siya gawa ng emergency at umaga na nung bumalik. Sa dami ng kailangang gawin para sa biglaan at mabilis na pagdating ng araw ng kasal, nawala na sa isip ko ang pinag-usapan namin nung gabing yon. Ipinangalan sa'yo ni Alfred ang mansyon at buong asokarera? Isang araw bago ang kasal, nagkausap kami ni Alfred. Sabi niya ay nag-heart-to-heart talk na daw sila ni Senyora. Bagaman hindi pa ako lubusang tanggap ng matanda, ay bibigyan daw ako ni Senyora ng chance at baka mali siya ng akala sa akin. Mula noon ay malaya na ulit na nakakalabas si Senyora sa kwarto niya at pumayag na rin si Alfred na dumalo siya sa kasal. Ano pong ibig niyo sabihin? Pinangalan sa akin? Hindi po, wala kami pinag-usapan na ipapangalan niya sa akin ng asokarera. Pero ginawa niya. Sabi ko na nga ba, suga pa ka. Pera lang ang habol mo sa pamilya ko, sa anak ko. Akala mo, nanalo ka na kasi ikakasal ka na sa kanya mamaya? Hindi pa, Eliza. Dadaan ka muna sa butas ng karayom, sa impyerno, bago mo makuha ang lahat-lahat ng ito. Lola, anong ginagawa mo dito? Anong sinasabi mo kay Mama Elisa? Mama Eliza? Hindi mo mama ang babaeng yan. Pero yun po ang sabi ni Papa eh. Kailangan daw na mama ng tawag ko kay Ate Elisa kasi asawa niya na po si Ate Elisa. Lola, sige na. Sa labas ka na. Doon ka na sa kwarto mo. Mag-ayos ka na para sa kasal. Dali-daling sinara ni Abby ang pinto matapos niyang mapalabas si Senyora Agape. Suot ang pang-abay niyang gown at flower crown, kabado siyang lumapit sa akin. Mama Elisa? Kakausapin kong papa mo. Kung ayaw mo talaga o hindi ka pa handa na tawagin akong mama, ayos lang. Hindi mo kailangang pilitin ang sarili mo. Ayos lang sa akin. Gusto po kitang tawaging Mama Elisa. Ha? Akala ko ba ayaw mo sa akin? Nung nakaraan lang, pinipigilan mo ako na pakasalan ng papa mo, diba? Nung nakaraan po yun, I changed my mind na, Mama. Magsisimula na yung wedding ceremony sa loob ng kalahating oras, diba? Oo. Kung walang delay o unforeseen circumstances, magsisimula na ang kasal sa nakatakdang oras. Bakit mo natanong? Mama na po kita, diba? Oo. Ba't mo natanong? May gusto ka bang i-request sa akin ngayong mama mo na ako? Opo, sana. Kung papayag ka. Ay, hindi po pala kundi oo. Kailangan po kitang mapapayag. Ano ba yung request mo? Pwede po bang pumayag ka muna bago ko sabihin kung ano yung request ko? Please?
Oo na, pumapayag na ako. Basta kaya ko Pag mahirap at hindi ko kaya yung request mo, bigyan mo ako ng chance na pag-isipan muna. Kayang-kaya mo po yun, Mama. Ang request ko lang naman po, sana wag niyong ipaalam kay Papa na pinuntahan kayo ni Lola, na sinabihan kanya ng sugapa na pera lang namin ang gusto. Please po, sige na po. Alam ko pong nakakasakit ng feelings yung sinasabi ni Lola kanina. Kaya ako na po yung hihingi ng tawad sa nasabi niya sa'yo. Sorry po, Mama Eliza. Please, kalimutan niyo na po yung nangyari. Patawarin niyo na po si Lola. Maniwala ka po. Ayaw ni Lola na maging miyembro ka ng pamilya. Hindi dahil ayaw niya sa'yo, kundi dahil ayaw kanyang malagay sa alanganin. Ayaw niya akong malagay sa alanganin? Abi, diretsuhin mo na nga ako para maintindihan ko yung mga babala-babala ninyo. Paano ako malalagay sa alanganin, ha? Sino maglalagay sa akin sa alanganin? Si Papa mo ba? Bakit? Nananakit ba siya? Masama ba siya? Gulat na napatingin si Abby sa pinto pagbukas nun. Nang makumpirma niya na yung wedding organizer lang yon na hinire namin at hindi ang papa niya, ay para siyang nabunutan ng bubog sa dibdib. Sorry, Mama. Wala na po akong magagawa. Mamayang gabi, malilinawan ka na din. Ano? Ha? Abi, teka! Abi, saglit! Hindi pa tayo tapos mag-usap, Abi? Hindi ko na nasundan si Abby palabas ng kwarto pagkatapos akong harangan ng organizer. Magsisimula na raw ang seremonya kaya kailangan ko ng pumwesto. Lampas 1 oras din ang tinagal ng wedding ceremony. Yung reception tumagal hanggang 11:00 ng gabi. Pagpasok namin ni Alfred ng kwarto, lumakad ako pa CR para mag-night shower. Pero pinigilan niya ako bago pa ako makapasok. May gagawin pa tayo. Alam kong meron. Wala akong planong takasan ka. Kaya nga ako pupunta sa CR para doon. Para fresh. Ba't ka tumatawa? Hindi ba? Mali ba ako? Hindi yun ang ibig mong sabihin? Hindi. Pero gagawin din natin yun pagtapos ng isa pa nating gagawin. Isa pang gagawin? Anong isa pa? Mag-uusap? Yun ba? Tungkol kay Abby? O tungkol sa pagbibigay mo sa akin itong mansyon at asukarera? Alam mo, paano mo nalaman? Si Mama, no? Sinabi niya sa'yo? Meron to ba siyang ibang sinabi? Pinagsalitaan ka niya ng hindi maganda? Kanina ba yon? Bago ang kasal? Hindi, walang ganong nangyari. Si Senyorang nagsabi, pero wala siyang sinabing hindi maganda. Kinongrats niya pa nga ako eh. Nino, ni Mama? Sigurado ka na si Mama ang nag-congrats sa'yo? Imposible, baka aparisyon niya lang yun. Puro kakalokohan. Ano na kasi? Ano yung isa pa natin kailangan gawin bago tayo mag-honeymoon? Pirmahan? Para ma-finalize yung pagpasa mo sa akin itong mansyon at asukarera? Pigil hininga ko siyang hinayaan na halikan ako. Pagkatapos dumait ng labi niya sa labi ko ay may paglalambing na hinaplos ng daliri niya ang pisngi ko. Pagmulat ko'y sumalubong sa akin ang nangungusap niyang mga mata. Alfred! Naaalala mo ba yung sinabi mo sa akin noong nakaraang araw? Yung pinangako mo sa akin? Pinangako? Anong pangako? May pinangako ba ako sa'yo? Parang wala akong maalala. Anong wala? Meron. Sabi mo, Eliza, sabi mo handa kang gawin ang lahat para maging pamilya tayo. Para maging miyembro ka ng pamilya ko. Ng pamilyang to. Oo nga. Naalala ko na. Naalala mo na. Totoo yun, di ba? Handa ka naman talagang gawin ang lahat para sa akin. Para sa amin ni Abby. Hindi mo naman ako binabola lang, hindi ba? Oo nga. Pero ano muna yun? Anong kailangan kong gawin? Ritual ba yan? May dugo ba akong kailangang inumin? Dugo nino? Dugo mo? Mabilis na napawi ang ngiti sa labi ko nang makita ko ang seryosong ekspresyon sa mukha niya. Bago ko maitanong kung yun ba talaga ang mangyayari, ay nahawakan niya kaagad ang bewang ko. Sinubukan kong kumawala, pero lalo lang dumiin ang pagkakahawak niya sa akin. Alfred, natatakot ako. Ano ba kasing... Ano ba ipapagawa mo sa akin? May ritual talaga? Anong klaseng ritual? Anong mangyayari sa akin pagkatapos ng ritual na yun? Kung ano man ang iniisip mo, hindi ganon.
Hindi ritual na ritual ang gagawin natin kung hindi pagbibigay galang sa mga ninuno ng pamilya namin. Ha? Halika, Ha? Saan? ipapakita ko sa iyo kung anong ibig kong sabihin. Paglabas ng kwarto ni Alfred, ilang hakbang lang ay makikita ang lumang pinto na may lumang padlock. Araw-araw ko yung napapansin pagpupunta ako sa kwarto ni Abby, pero gawa ng mahigpit nilang utos na hindi yun pwedeng lapitan o pakialaman, ay hindi ko yun inusisa sa loob ng ilang buwan kong pananatili sa mansyon. Pagbukas ni Alfred sa pinto, ay sumambulat sa amin ang hagdan papuntang attic. Bago siya makadireksyo ng akyat sa pinakatuktok ng mansyon, napigilan ko na siya. Huwag mong sabihin sa akin na nasa taas yung mga ninuno niyong gusto mong bigyan ko ng paggalang. Ngumiti lang sa akin si Alfred. Dire-diretso siyang umakyat at hindi na ako nilingon pa. Pagsara ng lumang pinto sa likod ko'y dali-dali na akong sumunod paakyat. Pigil hininga kong ginala ang mata ko sa kabuuan ng kwarto. Bawat portrait na nakasabit sa dingding ay may kandilang nakatirik sa ilalim. Nung unay parang normal na altar ng mga yumao ang nakita ko, pero nang mapansin at mabasa ko ang nakasulat sa pinakailalim ng portrait, unti-unti akong naliwanagan at kinain ng takot. Bakit ganun? Bakit ganito yung dahilan ng pagkamatay ng mga ninuno mo, Alfred? Kinuyog at sinunog ng taong bayan? Pinatay ng manunugis? Pinakain ng bawang? Ano ibig sabihin nito? Ba't lahat sila namatay sa paraan kung paano pinapatay? Kung paano pinapatay ang isang... Aswang. Aswang? Aswang ba sila? Aswang ang mga ninuno mo? Kung aswang sila, kung galing ka sa lahing aswang, ibig sabihin, aswang ka rin? Si Lola Agape, si Abby, mga aswang kayo? Yung mga trabahador sa Aso Carrera, mga aswang din ba sila? Hindi. Alam ba nilang aswang kayo? Kung aswang kayo, kumakain kayo ng tao, saan kayo kumukuha ng taong kakainin nyo? Yung mga trabahador na nagkakasakit, na sabi umuwi sa mga probinsya nila, hindi talaga sila umuwi. Hindi nyo sila pinauuwi. Wala silang sakit. Kinakain nyo sila. Pati si Abby. Maski si Abby. Kalahating tao, kalahating aswang si Abby. Tao ang mama ni Abby. Nahirapan siya sa panganganak kay Abby kasi nga hindi ordinaryong sanggol si Abby. Hindi niya kinaya. Eliza, hindi ako papayag na mangyari sa iyo nangyari sa mama ni Abby. Hindi ka pwedeng manatiling tao. Kailangan kong maging tulad ka namin para hindi ka mawala sa akin. Gagawin mo akong aswang? E di may ritual nga. Ritual para maging aswang ako. Naiintindihan ko na. Gets ko na si Abby at Senyora Agape. Ito yung dahilan kung bakit ayaw nilang makasal ako sa'yo. Hindi nga pera at yaman ang pinoprotektahan ni Senyora, kundi ako mismo. Huwag ka matakot. Hindi mo kailangan matakot. Hindi kita sasaktan. Hindi kita kayang saktan. Asawa kita, hindi ba? Alam ko nakakagulat. Nakakatakot pero sa umpisa lang. Akong bahala sa'yo. Pag nalaman ng mga trabahador na aswang ka, na aswang tayo pag pumayag akong maging katulad nyo, papatayin nila tayo. Yung nangyari sa mga ninuno ninyo, mangyayari din yun sa atin. Hindi. Mas matalino ako kaysa sa ninuno ko. Yung mga trabahador namin, huwag ka matakot sa kanila. Hindi nila pagtatangkaan ang buhay natin. Hindi nila malalaman kung ano ba tayo. Paano ka nakakasiguro, ha? Ano? Ba't hindi ka makasagot ngayon? Kontrolado ko ang San Juan. Pag sinabi kong walang mangyayari sa atin, wala. Kaya maniwala ka. Sabay sa paglakas ng boses niya gawa ng galit ay ang paglabas ng totoo niyang anyo. Dali-dali akong napaatras sa takot. Hindi ko alam kung saan ako pupunta o kung paano ako makakatakas kay Alfred na halatang pagod na ang pisi ng pasensya. Sa kalagitnaan ng pagtalunton niya papunta sa akin, sumulpot si Senyora Agape at Abby. Tabi! Tumabi ka, ma. Tumabi kayo riyan. At anong gagawin mo? Papatayin mo ang asawa mo? Papatayin? Hindi. Siyempre hindi. Bakit ko yun gagawin sa kanya? Ba't hindi? Sa itsura mo pa lang, parang lalaslasin mo ng leeg ni Elisa at hindi sa titirahan ng dugo pag hindi mo nakuha ang gusto mo.
Alam niya na ang sikreto ng pamilya natin na aswang tayo. Hindi natin siya pwedeng hayaan na ganito na lang. Kailangan niya rin maging tulad natin para masiguro... At kanino kasalanan ito? Hindi ba't sinabi ko na sa'yo na kahit ialok mo pa ang lahat ng yaman na meron ka sa babaeng yan, hindi mo pa rin siya makukuha. Hindi niya ipagpapalit ang pagiging tao niya. Pero hindi ka nakinig. Ayaw mong makinig. Porque ikaw ang padre de pamilya, akala mo ay desisyon mo lang ang parating tama? Mali na kung mali. Hindi ito ang tamang oras para magsisihan tayo kaya pwede ba? Papa, please, wag! Wag mong patayin si Ate Eliza! Kakausapin ko na lang siya. Ngayong alam niya na yung secret ng family natin at walang kasiguraduhan kung kaya niya ba tong itago. Pipilitin ko po siyang maging gaya natin. Ako pong bahala. Bigyan mo lang po kami ng konting oras. La, dalhin mo muna si Papa sa labas. Bukolmahin mo muna siya, please. Ako nang bahala kay Ate Eliza. Nang sigurado na ako na kaming dalawa na lang ni Abby ang naiwan sa attic, dali-dali akong gumapang at lumuhod sa harap niya. Paulit-ulit niya akong pinatahan at pinakalma pero hindi ko talaga kaya. Ayoko pang mamatay. Ayoko ring maging aswang. Abby, tulungan mo ako. Yung plano kong maghiganti sa pamilya ninyo, kakalimutan ko na. Mananahimik na ako basta tulungan mo lang ako makatakas, parang awa mo na. Magkagalit kami ni Mama, pero Mama ko yun eh. Kahit sabi niya na ayaw niya na akong makita, alam kong hindi yun totoo. Hahanapin at hihintayin pa rin ako ng Mama ko. Abby, ako na lang ang nag-iisang pamilya ni Mama. Kailangan ko makabalik kay Mama. Tulungan mo ako makabalik kay Mama, Abby. Abby, makikinig na ako. Susundin ko na lahat ng utos at sasabihin mo. Ate Eliza. Huwag mong sabihin na wala ng ibang paraan. Nahuli na ang lahat. Na ang pagpipilian ko na lang ay maging humans to nyo o maging aswang gaya ninyo. Teka, aswang ka rin, di ba? Safe ba ako sa'yo? Oo naman, safe na safe ka sa akin. Hindi naman ako kumakain ng tao eh. Kalahating aswang at kalahating tao ako. Pwede ako mamuhay na parang tao. Yung hindi kakain ng tao, tas pwede pa rin na parang aswang. Sa ngayon, parang tao ako namumuhay. Gusto ni Papa na saka ako nayakapin ng pagiging aswang ko pag nasa tamang edad na ako. Pag hinayaan kasi nila akong makatikim ng tao, gugustuhin ko na raw yun eh. At baka raw makagawa pa ako ng bagay na ikakapahama ko. Baka raw tumakas ako sa asokarera para mambiktima. Ay, alam ko na. Alam mo na? Alam mo na ang ano? Kung paano ka makakatakas, may isa ka pang chance. Meron pa? Anong kailangan kong gawin? May tiwala ka ba sa akin? Diyos kong tanong yan. Wala naman akong choice kundi pagkatiwalaan kay. Ikaw na lang ang meron ako. Hindi nga ako makapaniwala na sa isang bata nakasalalay kung mabubuhay ba ako o hindi. Hahawakan mo kamay ko. Lalabas tayo. Pupuntahan natin sila. Dadalhin mo ako sa papa mo? Abi naman eh. Nangako ka, diba? Sabi mo gagawin mo lahat ng sinasabi ko. At gusto kong mangyari, diba? Paglabas namin sa attic, agad kaming tiningnan ni Alfred at Senyora Agape. Dali-daling pinuwesto ni Abby ang sarili niya sa pagitan namin ng papa niya. Nang mapagtanto ni Alfred na hindi pa ako payag maging aswang o maging human stew nila, ay malalim siyang bumuntong hininga. Hindi na natuloy ang pagtalikod niya sa amin matapos niyang mapansin ang librong hawak ni Abby na sa attic niya rin nakuha. Ba't nasa iyo yan? Ba't pinakikailaman mo yan, ha? Hindi ba't bilin ko na huwag kang mangilam ng mga gamit sa attic? Number 1 sa family commandment. Labag po sa batas ng pamilya natin na pilitin ng isang tao na maging aswang. Kailangan kusang loob. At number 2 sa parehong family commandment, pag hindi napapayag ang isang tao na maging tulad natin para maprotektahan ang sikreto ng pamilya, kailangan natin siyang patayin. Mali, Papa. Hindi po yan ang tamang interpretation sa number 2 sa family commandment. Sa number 2 po, yung taong hindi pumayag na maging gaya natin matapos niyang malaman ng sikreto natin, bibigyan natin ng isang pagkakataon para tumakas. Pag nakatakas siya at nakapagtago sa atin bago sumikat ang araw, safe siya. Hindi na natin siya gagambalain. Tayong aalis ng San Juan at hindi na babalik. Pero pag nahanap o nahuli natin siya, patay ang taong yan. Ganun na rin yun. Po, hindi ah. Bakit, Abby?
Tingin mo ba kaya niya tayong takasan ni na Mama? Tayo po ni na Lola Agape? Kasama po kami ni Lola Agape na manunugis kay Ate Elisa, hindi lang ikaw? Oo, hindi lang ako. Kahit nakabisado niya ang mansyon o ang taniman, sa rami natin, mahahanap pa rin natin siya. Kaya kung ako sa'yo, Eliza, total, pinakasalan mo na naman ako. Pumayag ka ng maging katulad namin. Ayaw mo ba ng mahabang buhay? Ng yaman? Sige. Sige. So pumapayag ka na. Ma, narinig mo yon. Payag na siya. Ihanda ang silid. Magkakaroon na tayo ng bagong kapamilya. Susugal ako. Makikipagtaguan ako sa inyo. Magpapahanap ako. Pag nakatakas ako ngayong gabi, siguraduhin yung tutupad kayo. Nahahayaan nyo na ako na hindi nyo na ako hahanapin. Sigurado ka ba sa desisyon mo, Eliza? Siguradong sigurado. Naiintindihan mo na pag nahuli at nahanap ka ng kahit na sino sa amin kamatayan ang magiging kapalit, hindi ba? Pag sinabi mong payag ka na pala't mas gugustuhin mo ng maging aswang kesa mamatay, hindi na pwede. Kasi isa lang ang pwede mong piliin. Alam ko po. At mas pipiliin mo pa rin magpatugi sa amin kaysa tanggapin na lang ang pagiging aswang? Nanatiling tikom ang bibig ko. Nang mapagtanto ni Alfred na wala akong balak na sagutin siya, ay tatangu-tangu na lang siyang pumasok sa kwarto niya. Awang-awa akong sinulyapan ni Senyora Agape bago siya bumaling kay Abby. Tahimik at walang salita siyang nagbilin sa apo niya na si Abby na ang bahala sa akin bago siya pumasok ng kwarto. Nang masiguro ni Abby na kami na lang ang nasa hallway, dali-dali niya akong hinila papasok ng kwarto niya. May isa ka pang kailangang malaman. Meron pa? Pwede bang sabihin mo na sa akin ang lahat ng kailangan ko malaman tungkol sa pamilya niyo para makaligtas ako? Tulungan kita. Gusto kong malaman mo na tutulungan kita pero... Pero, may kondisyon? Anong kondisyon? Isama mo ko. Ate, isama mo ko. Kailangan mo ko isama. Kailangan mong tumakas para magkatotoo yung pangitain ko. Ano ba yung pangitain mo? Makakaligtas ba tayo sa pangitain mong yon, ha? Makakaligtas tayo. Ikaw, ako, at yung isa pang trabahador. Hindi malinaw kung sino yung trabahador pero lalaki siya. Makakaligtas tayo. Pero kailangan mo munang mapatay si Papa. Ayos lang sa'yo na mapatay ko ang papa mo. Anak ka niya, diba? Pamilya mo sila. Mas pinipili mo ko kaysa sa pamilya mo. Yung normal na buhay po ang pinipili ko. Makukuha ko lang yon pag normal na taong magpapalaki sa akin. Isa pa, kampihan ko man si Papa at Lola, mangyayari pa rin ang mangyayari. Mapapatay mo pa rin si Papa. Kaya sira-sira. Anong gagawin ko? Paano ko mapapatay yung papa mo, ha? Alam ko kung paano eh. Aswang siya, diba? E di asin at bawang? Yun ang kailangan ko. Wala kami nun. Wala kang mahahanap na ganun dito. Wala? Ba't wala? Saan ka naman nakakita ng aswang na may asin at bawang sa bahay? Oo nga, tama ka. Kaya pala. Kaya pala ano? Kaya pala ang tatabang ng pagkain nyo. Kasi hindi kayo naglalagay ng asin, gawa ng aswang kayo. Akala ko matabang lang yung pagkain nyo kasi health conscious kayo at ayaw nyo nang mamatay sa sakit sa bato. Ate Elisa, focus! Meron ka lang 30 minutes para magtago at nasayang na natin yung ilang minuto doon. 30 minutes lang? Ba't di ka agad nagsabi? Kung alam ko lang... O di... Ano? Paano na? Ano nang gagawin ko? Tumakbo ka sa gate. Abangan mo si Kuya Russell. Kinausap ko na siya kanina eh. Darating yun in 5 minutes. May dala siyang asin. Ha? Ate, focus! May dalang asin si Kuya Russell. Yun yung gagamitin mo para talunin si Papa. Ako, dito lang ako sa kwarto. Pag wala na si Papa, saka ako lalabas. Paano mo malalaman na wala ng papa mo? Saka, bakit magdadala ng asin at bawang si Russell? Sinabi mo ba na aswang ang pamilya niyo? Paano mo siya nasabihan na pumunta dito? Nakita mo ba sa pangitain mo na tatanggihan ko ang pagiging aswang? Hindi. Alam ko lang na hindi mo ipagpapalit ang buhay mo sa klase ng buhay na meron kami para sa pera. Hindi ka sugapang madrasta, ate. Sige na, wala nang oras. Gulat kaming napasinghap pagbukas ng pinto ng kwarto ni Abby. Galit na pinutol ni Alfred ang distansya sa pagitan namin.
Bago siya makalapit, napatingin ako sa wall clock. Teka, 10 minuto pa lang ang nakakalipas, diba? Abi, akala ko ba? Sabi mo may kalahating oras ako para magtago, para tumakas. May 20 minutes pa ako, pero nandito na si Alfred. Sabi ko na nga ba, tama ang kutob ko. Tatraidorin mo ako para kay Eliza. Kung mas nangingibabaw sa'yo ang pagiging tao mo kaysa sa pagiging aswang, kakalimutan kong anak kita at sisigurduhin kong hindi ka na rin sisikatan ng araw. Galit na galit kaming sinugod ni Alfred. Gamit ang mahaba at matulis niyang kuko ay umamba siya na sasaksakin ako. Gawa ng hindi ko alam kung anong gagawin o kung paano ko siya iiwasan, nabato na lang ako sa kinatatayuan ko. Nung wala pa rin akong nararamdamang kahit na anong sakit, napilitan akong magmulat. Litong-lito at nangungulot ang noo kong napatingin kay Abby nang biglang sumuka si Alfred ng dugo. Pagbagsak niya, saka pa lang namin nakita si Russell na nakatayo sa may pinto. Pinukol ni Russell ng matulis na kahoy si Alfred. Tumama yon sa likod ng asawa ko at tumagos sa puso nito. Eliza, lumayo ka sa kanya. Tama ako. Sila nga ang nasa likod ng pagkawala ni Kuya at ng mga iba pang trabador. Aswang sila. Kung aswang si Senyorito Alfred na papa niya, aswang din ang batang yan. Huwag kang magpapaloko dyan. Papatayin ka niya. Hindi! Oo, aswang din si Abby, pero hindi siya katulad ni Alfred. Hindi siya kumakain ng tao. Hindi pa siya kumakain ng tao. Anak nang, nabilog niya na yung ulo mo. Bumunot si Russell ng asin sa bulsa niya. Sinaboy niya yon kay Abby. Bago matamaan si Abby, mahigpit ko na siyang niyakap. Sinangga ko ang asin na dapat sana'y tatama sa bata. Eliza, ano ba? Makinig ka sa akin. Hindi magbubunga ng bayabas ang puno ng star apple. Kung masama't kumakain ng tao ang tatay ng batang yan, darating ang araw na gagawin niya rin yon. Bago pa siya maging problema, mas mabuting unahin na natin siya. Hindi siya magiging problema. Akong bahala sa kanya. Kami ng mama ko magpapalaki kay Abby. Hindi siya matutulad kay Alfred. Mabuti siyang bata, Russell. Sisiguraduhin ko na hanggang pagtanda mabuti pa rin siya. Please. Mula nung tumungtong ako sa San Juan, masasabi kong hindi ko alam kung ano bang mga pinagagagawa ko. Ngayon pa lang ako naging sigurado sa ginagawa at desisyon ko, kaya please. Pinapunta ka niya dito, diba? Modus nila yon. Pag kailangan nila ng taong makakain, pinapapunta nila rito. Tapos... Papa lang pong gumagawa ng ganon. Pinapunta po kita rito para tulungan si Ate Eliza. Para tulungan talaga si ate, hindi para kainin namin. Hindi ko nakita yung mukha mo sa pangitain ko, pero alam ko na may pagtingin ka kay Ate Eliza at ikaw yung tutulong sa kanya na matalo si Papa. Tama nga ako. Kayo ni Ate Eliza yung makakapatay kay Papa. Kuya, pareho kayong galit ni Ate Eliza sa pamilya ko. Pero yung nangyari po, yung mga kinagagalit niyo sa pamilya ko, wala pa naman ako nun eh. Kaya please, wag niyo na po ako idamay. Wag po akong pagbayarin niyo. Kung hindi ka payag, kung tingin mo magiging payapa lang ang bayan na to pag pati si Abby wala na, ikaw ang gumawa. Ikaw ang pumatay sa batang yan. Pagbuntong hininga ni Russell at pagtango-tango, agad ko nang niyakap si Abby. Hindi niya na ako papatayin. Mabubuhay na ako. Talagang makikita at makakasama ko kayo ng mama mo, ate. Kayo yung bagong pamilya ko. Eh si Senyora Agape, nasan ang lola mo? Abby, ikaw lang ang palulusutin ko. Hindi kasama yung matandang yun. Nasaan siya? Sabihin mo! Kailangan na po nating umalis. Pag hindi pa tayo lumabas, baka masunog tayo. Ano bang pinagsasabi mong bata ka? May nakapagsabi na ba sa'yo na ang weird mo? Ilang saglit pa'y pinasok na ng puting usok ang kwarto ni Abby. Tarantang napamura si Russell. Hinila at giniya niya kami palabas ng mansyon. Pagkarating namin sa gate kung saan mas ligtas na kami ay sabay kaming napalingon sa malapalasyong bahay ni na Abby. Unti-unti yung nilamon ng galit na apoy. Pagkakita ko kay Senyora Agape sa bintana ay kamunti ko pa siyang takbuhin para iligtas pero pinigilan ako ni Abby. Bakit?
Eh di ba mabait din naman ang lola mo? Sunod-sunuran lang siya kay Alfred. Sinubukan niya nga akong protektahan, di ba? Pagod na po si Lola sa buhay na meron siya. Gusto niya na magpahinga. Yung sunog? Sino po sa tingin niyong nagsimula nun? Si Lola po. Kung gusto pang mabuhay ni Lola, hindi po siya tatayo na lang ng ganyan sa bintana niya at maghihintay na kainin siya ng apoy. Ate Eliza, kailangan na nating umalis. Dapat walang makakita sa atin. Kailangan maniwala yung mga taga-San Juan na gaya nila Papa na matay din tayo sa sunog. Ha? Bakit naman? Nakakatunog na yung mga taga rito na sila Senyorito Alfred. Kakaiba. Wala lang sapat na ebidensya eh. Pero may kutob ng iilan na hindi nga umuuwi ang siyasabi nilang yung pinauuwi ng probinsya gawa ng may sakit. Plano na naming pasukin ng mansyon para kuha ng patunay. Para sa katahimikan ng bayan na to na matagal-tagal ding nabuhay sa takot. Kailangang magmukhang walang natira sa pamilya ni na Senyora Agape. Tama po si Kuya Russell. Tara na po. Oo na, tara na. Akin na yung bag na dala mo. Ano ba kasing laman ito? Munti ka na tayo masunog pero talagang pinilit mo pa rin makuha to eh. Huwag mo sabihin na mga laruan lang to ha. Pagbukas ko sa backpack ni Abby, bumulaga sa akin ang ilang piraso ng gold bars. Hinati niya yun sa amin ni Russell. Aminado siya na hindi matutumbasan ng pera ang lahat ng paghihirap na pinagdaanan naming gawa ng pamilya niya. Pero umasa siya na kahit papaano ay makakabawas ang gold bars na yon sa hirap ng buhay namin ni Russell. Pag-alis namin ng San Juan, naghiwalay kami ni Russell ng landas. Nagsimula ng bagong buhay si Russell sa Maynila gamit ang perang nakuha niya sa pagbenta ng gold bars. Kami ni Abby, umuwi kay Mama sa probinsya. Natahimik ang buhay namin ni na Mama. Noong 10th birthday ni Abby, nag-request siya na mamasyal kami sa isang amusement park sa Manila. At sa amusement park na yon, muling nag-cruise ang landas namin ni Russell. At nagtuloy-tuloy na nga ang pagre-reconnect namin na umabot sa kasal. Kasal na pag-ibig ang dahilan, hindi paghihiganti o kung ano paman. Nagustuhan niyo po ba ang ating kwento ngayong araw? Kung oo ang sagot at hindi mo pa nagagawa, aba, subscribe na! Click the notification bell ha, para updated ka sa tuwing maglalabas kami ng bagong kwento. Click like at mag-iwan na rin ng comment. Masayang-masaya ako tuwing nagbabasa ng messages mula sa inyo. At kung may sarili kayong karanasan na gusto nyong ibahagi sa amin, email lang sa missanhorrorstories@gmail.com. Dire-diretso lang, missanhorrorstories@gmail.com. Malay nyo, sa susunod, yung kwento na ninyo ang binabasa namin para sa ating mga tagapakinig. Hanggang dito na lamang muna at muli po, ito po ang inyong si Miss Anne. Nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagmamahal at pagsuporta.